Pero let me start with this. In America po, sa bansang Amerika, sa Arlington Cemetery, there is a tomb named the Tomb of the Unknown Soldier. Alam naman po natin, di ba, that previously, yung mga World War, World War I, II, III, ganyan, di ba? Maraming mga namatay doon na yung iba sa kanila ay, di ba, hindi na kilala kung sino ba yun. Di ba? Okay, yung mga iba ay sa Pangasinan, abuyak, di ba? May mga ganun, no? Pero kaya nga meron silang ginagamit na yung dog tag para malaman mo kung sino talaga yon. So doon po, sa cemetery yun, ay nilalagay doon yung mga sundalo na hindi na sila nakilala pero nagbigay pa rin ng karangalan sa bansa. Tama? At alam niyo po ba that we are a soldier of Christ? Tayo po ay sundalo din ng Diyos. Kaya nga, napakaganda itong mensahe natin. Today, my message is all about unknown but known. Yan. Pag-usapan po natin ang message natin entitled Unknown but Known. Can you say with me, unknown but known? Sige po, mag-pray tayo. Lord, thank you for today. Iba-iba ang mga season namin. Iba-iba mga pinagdadaanan namin. Some of us, nasa gitna ng pagsubok. Some of us, kakasimula ng pagsubok. Or ilan sa amin ay dumaan na at napagtagumpayan ng pagsubok. But regardless, Lord, nandito kami ngayon. Excited kami to listen, to hear from you. And I pray that your word will not just, Lord, make us laugh. Your word will not Lord, tickle our minds, but it will change our hearts. Lord, excited kami sa mga gagawin mo sa oras pong ito. At ang prayer ko po, Lord, na itong mensaheng ito, Lord, ay maging parte, mag-inculcate sa aming puso, sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, unknown, but known. Parang ang gulo, no? Hindi kilala, pero kilala. Tama ba? Colossians chapter 3, verse 2, sabi po sa New King James Version, set your mind on things above, not on things on the earth. Tignan daw natin, ilagay doon natin yung focus natin, yung isipan natin, no, sa mga bagay sa Panginoon Diyos, not on earth, but on things above. Matthew 16:26, for what profit is a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Alam niyo po, napakaraming history from the Bible na nagpapakita na sa panahon kasi natin ngayon, di ba, ang hinahabol natin yung fame, hinahabol natin yung likes, hinahabol natin yung views. Pero alam niyo ba, ang Bible ay punong-puno ng mga mensahe, no, ng mga kwento, ng mga taong hindi naman kilala, okay, o kaya naman pinapakita ng Panginoon na hindi tayo mag-focus dapat sa mga bagay na yun. Okay? So let's focus on what's important, not on what's impressive. Di ko sinasabi na dapat di ka nayayaman. Di ko sinasabi dapat di ka sisikat. Tingnan mo yung katabi mo, di ba? Deserve niyang sumikat yan. Deserve niyang yumaman yan. Tama ba? Mag-yes ka. Pag yumaman yan, lilibre ka niyan. Tama ba? Tingnan mo, di ka nag-yes. Di ka niya makakalimutan yan. Tama ba? Pero ang napaka-importante siguro, aside from, di ba, being rich, being famous, okay, mga bagay na yan, ay importante maayos yung character, yung puso natin. Tama ba? At yun ang gusto ng Lord ngayon, kaya natin pag-uusapan itong mensahe na ito. So to start with, okay, unang-unang unknown but known, okay, is unknown on earth but known in heaven. Unang-unang goal dapat natin, hindi man tayo kilala sa mundo, pero dapat kilala tayo sa langit. Okay? Ba? So, may question po ako sa inyo. Would you be okay? Okay lang po ba sa inyo if you were unknown on earth? Kung hindi kayo kilala sa mundo? Sa Bible po, napakaraming characters na hindi nakilala sa mundo at hindi mention kahit mga pangalan nila. Okay? Sino yun? Yung boy with 5 loaves. Diba? Napansin natin, alam natin yung story na ang Diyos ay nag-turn ng 5 tinapay at 2 isda into thousands of tinapay. Pero, sino yung nagbigay? Sabi doon sa Bible, mayroon daw batang nagbigay ng tinapay. Sino kaya yun? Sabi lang doon, there was a boy with 5 loaves. Tama ba? Ano pa? The boy who led Samson to the pillars. Nung si Samson po ay tinanggalan ng mata at kinawawa siya, sabi niya, humingi siya ng prayer kay Lord, Lord, palakasin mo ko para makabawi ako sa mga kalabang kong ito. So for one last time, pinalakas siya ng Panginoon at gumamit ng Lord ng isang bata kasi wala siyang makita na maghahawak sa kanya.
lalagay siya doon sa poste at yung poste ay sinira niya. Tama ba? Sino kaya yung batang yun? Sino kaya yung boy na yun? Hindi naman sinabi. Siguro si Tito Boy, tama ba? Ay, iba pala yun, no? O kaya naman Samaritan woman at the well. Sino kaya yung na-meet ni Jesus na Samaritan woman na pagkatapos sa kausap ni Jesus ay nawi ng kanyang buong family? Ano pa, yung widow with two mites. Ito yung tinawag siyang Shunammite woman pero wala siyang pangalan. Sino kaya ito? Di ba? Ano pa, yung Naaman servant girl na nagdala sa kanya kay Jesus. Tama, si Jesus ba yun? Nalimutan ko na yung story. Dinala siya eh. May nagdala kay Naaman. Sabi doon, Naaman servant girl. Di sinabi ko sinong pangalan. Ano ba? The one leper who returned. Merong 10 leper, merong sakit, may ketong, lumapit sa Lord para pagalingin. So nangyari, yung 10 na yun, gumaling. Pero mayroong isang bumalik. Sabi lang doon, the one leper who returned. Hindi sinabi ulit pangalan. Alam niyo po, isa sa mga una kong gagawin pagdating natin sa langit, sino po dito po gustong pumuntang langit? Sinong gustong mauna? Wala. Okay, sige, buti naman. Isa po sa pinakaunang-una kong gagawin pagdating sa langit ay hahanapin itong mga taong ito. The boy with 5 loaves. Sino kaya yung saan ka dito? Diba? Pero parang mukhang mahirap hanapin. Walang pangalan eh. Tama ba? Okay? So, ano pa? Okay? But I know, okay? If I go close to the throne of God, they will be near Jesus. They are known in heaven. Panigurado yan. Di natin kilala, pero I believe kilala sila ng Panginoon Diyos. And these people po, itong mga taong ito na hindi sila nakilala, hindi sumikat masyado, ay tinatawag ng Bible na mga famous anonymous. Yan. Sabihin natin, famous anonymous. May mga kilala ba kayong ganyan? Yung sikat sila, pero hindi natin alam kung sino talaga sila. For example, sa mga nasa into games, no? Dati po, matagal na to, sumikat po yung isang streamer na ang picture lang niya sa picture niya ay aso. Nag-ML siya ata, nakalimutan ko ML yun, no? At sumikat siya, actually, sikat na sikat siya, at sa sobrang sikat niya, yung mga tao, tinatanong kung sino ba talaga siya. At nung nireveal niya yung pangalan niya, yung mukha niya, yun pala si Doggy, na taga Pugaro, tama ba? Taga Manawag yun no? Kung may nakikita kayong mga naka-sports car dito, hindi yun kay Jordan, kay kay Doggy yun, tama ba? Sports car, yun. So, famous siya, pero hindi kilala, pero eventually, nakilala din naman. At alam niyo ba sa Bible, ang daming mga famous anonymous. Mga talagang sikat sila at talagang naikwento sa Bible pero hindi pinangalanan ng Diyos. They may be unknown on earth but they are certainly known in heaven. But I believe in heaven, nakasulat pangalan nila dun. Tama? So they serve God not for the validation of men, not for the approval of people, but for one man and His name is Jesus. They serve hindi para makilala ng tao, para pasikat sa tao. No. Para lang sa Panginoon Diyos. So tanong ko po sa inyo, okay lang po ba sa inyo na sa church natin, would you be okay, Lighthouse Fam, if our church were unknown on earth? Okay lang po ba sa inyo? Hindi tayo sikat? Sikat chupoy lang, sabi nila, no? And as a senior pastor of Lighthouse po International, alam niyo po, masaya ako na ganito lang tayo. No? Of course, nagde-desire ako, may pangarap ako, pero masayang-masaya po ako. Because our goal is not to be famous on earth or not to be branded. Ang Lighthouse po is not a brand. It is a family. We are a family. Okay? But our goal is not to be famous. But our goal is that in heaven, God knows our church. Kasi sa panahon natin ngayon, because of the rise of social media and mega churches, ang mga pastor gusto ng maraming followers, views, likes, di ba? Mga Christians naghahanap ng mga sobrang gagandang production at creative na churches. Kaya magugulat ka pag may mga bagong church na nagbubukas, naglilipatan yung mga Christians pumupunta doon kasi bago yung sound system, maganda yung aircon, maganda yung building. So malaking problema. Tama ba? Pag malaki daw ang church, considered successful. Pero pag maliit, pag kunti lang, pag kasuluk-sulukan, bakit kasi ganun din yung mga churches sa Pilipinas, kasuluk-sulukan, kadumi-dumihan, kalayu-layuan. Yun yung church, di ba? Pero yun na nga, pag maliit ang church, akala natin hindi na effective o hindi na successful. But my question is, would you be okay if you were unknown on earth but known in heaven? Kailan po ba sa inyo? Hindi ka sikat sa mundo, pero sikat ka naman sa Panginoon Diyos.
Okay lang ba sa'yo na maging heaven's best kept secret ka? Diba yung mga ganun, yung mga pagkain, di ba, na hindi mo nilalabas talaga kung ano yun, di ba? Parang sa KFC ba yun, yung 10 spices, hindi nila sinasabi kung ano yun. Pero ano siya, no? Talagang ano siya. So, ang tanong ko, okay lang ba sa'yo na itago ka ng langit, to, hindi ka masyadong papasikatin, pero you are heaven's best kept secret? And that's the goal. So, number 1 natin, unknown on earth, but known in heaven. Number 2, na unknown natin, is unknown to the church, but known to the unchurched. Unknown to the church, known to the unchurched. You know what? Unknown to the Christians, but known to the non-Christians. Again, we live in this world of mega churches, social media, YouTube, and it's all about being famous and being known. Tama ba? Mga tao ngayon, pambira, siya nang nag-post, siya nang nag-like, siya nang nag-comment, siya na rin ang nagbigay ng star sa sarili niya. Di ba? Uhaw tayo sa likes. Gustong-gusto natin, may nagla-like sa atin, uhaw tayo sa popularity, sa fame, right? Tama po ba? Parang ang plastic nyo naman pag hindi, ano? Di ba yung, lalo na, kaya ako, ito share ko lang po sa inyo, dati po excited ako lagi pag birthday ko kasi ang dami kong likes. Bakit kaya pag birthday ko lang nagkaka-likes ako ng marami, di ba? Ang daming nagko-comment, parang feeling mo celebrity ka, ay, heart, thank you. Tapos kunwari ayaw mo mag-comment kasi sikat ka, di ba? Ganun ba kayo, di ba? Excited ako lagi pag birthday ko eh. At ganyan po ang tao, and sometimes even in churches, ganyan po tayo. Di ba? Yun nga, it's all about being famous, it's all about being known, but our focus should be on the lost, not on the saved. As a church, dapat ang focus natin, di ba, sa mga nangawawala, hindi sa mga nagwawala. Oo, sa mga saved na nagwawala, because there's no point in being known to the churches, and there's no point in being famous among the small percentage of Christians. Imagine mo, sikat na sikat ka, pero sa mga Christian lang. Pagpunta mo ng school, di ka kilala. Hindi ka example. Pero sa church, grabe ka. Are you here? Because if we are only known to the church world, it makes no sense. Because the only point of knowing about other churches is that you target saved people and other church members. Yun lang yung point. Bakit ang mga churches ginagalingan? Alam niyo, yung mga reels natin, sawa na ako sa mga ganun, yung sa church, gumagawa tayo ng mga reels ngayon, pero ang goal ko yung post natin, para lang sa mga members natin at para sa mga unbelievers, ganun na yung goal namin ngayon. Tama ba? Alam niyo po ba na ang goal ng most of the churches now is to go fast and big? Kaya lahat, dapat malaki yung church kagad, dapat mabilis yung growth, 1 year, 2 years, 300 na, 1,000. Grabe, 1 year, 1,000 na kayo, dami nyo. Tama ba? Even sa business, di ba, minsan ganyan, parang uhaw na uhaw tayo, di ba, gusto mo, pag nakaka-start mo, maganda na kagad yung sahod mo, maganda kagad yung business mo. Kaya nagre-reels ka, 'di ba? Gumagawa ka ng mga videos, gusto mo, 'di ba? Ilang videos pa lang meron yung sikat na vlogger no na sabi niya, alam niyo ba bago ako sumikat naging viral? All it takes umabot ako ng 100 videos bago ako nag-viral. Lilimang videos ka pa lang. 'Di ba? Bakit hindi ako nag-viral? Ba't yan nagaganito? Gustong-gusto natin lagi mabilis, malaki. But hindi is slow and small. Alam niyo ba that slow is fast and small is big? And guess what? With the pressure of going fast and big, the fastest way to grow is to get Christians from other churches. Kung gusto nating lumaki lang ang church, ang Lighthouse, kuha lang tayo ng members sa iba. Paano natin gagawin yon? Pagandahin natin yung church. Palagyan mo ng aircon. Ganda mong sound system. Alam niyo ba, isa sa goal ko dati, maglagay ng LED sa church. Alam niyo yung LED? Okay lang po ba kayo? Yung parang nandyan sa Manawag, nakikita niyo ba yun sa Manawag, di ba? Welcome sa pinagpalang bayan ng Manawag. Ganon, yun ang goal ko dito. Imagine mo, ganon, pambira, pupuntahan ka ng tao pag ganon. Mabilis lang yun eh. Di ba? That's the fastest way. At alam niyo po ba kung gaano katagal ang isang unbeliever maging saved, maiplant sa isang church at ma-disciple? From being lost to leader journey? Ang tagal. It takes years. Sabi nga niyan, it takes years, taon po ang aabutin to disciple a new believer. At ang hirap mag-disciple.
Tama po ba? Okay lang ba kayo? Si Jordan po ay disciple ko na ito, hindi pa. Ilang years tayo nag-start? 2011. 2013, around 2013, dinidisciple ko na po ito. Pero hindi nyo siya nakikita, tama ba? Ilang years ang inaabot ko. Para lang gamitin siya ni Lord at maging isang disciple ni God. It takes years. Are you here? Are you here? Okay lang ba kayo? Actually, andito mga Villegas family from San Jacinto. Palakpakan naman po natin sila. Si Ray po, ilang years na po na dinidisciple ko for the longest time. Pumapasyal kami doon, di ba, Nay? Lalo pag may birthday, lagi kami doon. Pag may sakit, pinagpipray namin. Nagplant kami. For how many years po? Ang tagal. And you know what? Kahapon po, nag-life retreat sila. And it takes years of loving, di ba? Of caring. Ang hirap. Kaya nga, anong ginagawa ng mga tao ngayon? But to get Christians from churches around, it makes things so much easier. Hindi mo na i-disciple kukunin mo lang Tama ba? So with the pressure, many go for shortcuts. They focus on being a better preacher than the pastors in other churches. Please lang huwag niyo ako i-compare sa ibang pastor. Please, alam ko, gwapo po ako. Parang ayaw nilang maniwala. Love, di sila naniniwala. Basta, beauty is in the eye of beholder, sabi nila, di ba? Di ba? Please po. Yes, grabe si Rev, grabe sa church namin. Please, do not compare. Kasi magkakaiba kami. Yung mga pastor nga natin, magkakaiba kami. Tama ba? May cute lang. Di ba? Merong matindi, powerful. Si Pastora rin. Amen! Di ba? Si Pastor Joel, di ba? Patawa na nagpapatawa. Tapos si Daddy Bishop, ganun din. Simple lang. Iba-iba kami. But do not compare. Alam niyo po, kung gusto ko malaman po ninyo, diba, na hindi tayo ganoon, di ba? Parang, yun nga, minsan para lang lumago, parang gagalingan mo lang. Hindi, alam mo ba, mas magaling ako doon sa pastor ninyo? Minsan ganoon ganun nangyayari. O kaya naman, ganda mo lang yung worship team ninyo. Diba? Yung pagpapasok mo, diba? Gumaganon-ganon yung sounds, diba? May mga lights, mga sound system. Dali lang yun Diba? At ano mangyayari? Pag nalaman ng iba na ganun kaganda yung church mo, pag hindi na sila masaya sa church nila, pupunta na sila sa church mo. Tapos ipopost sa online, grabe yung growth, grabe maiksing panahon, grabe yung revival. Alam niyo po, we don't do that. Okay? Don't target church transfers. Be willing to be known to the church, but known to the unchurched. Don't get me wrong po, alam niyo po ba na marami rin pong mga from other church ang naging part na po ng church ng Lighthouse. Tama po ba? And I'm so happy for that. At alam niyo po ba, marami akong dinisciple na hindi naman nagtuloy dito sa church, pero natulungan lang namin. At ngayon, ginagamit ni Lord sa kanilang mga churches. And that's the goal, to really help. Diba? Are you here? And if we want genuine, ayun na nga, growth from salvation, it takes years, take a long time to sow, love, and disciple a person. And there is no net kingdom. Bakit? Alam mo, minsan nagyayama ka ng mga churches, di mas malaking church namin, di mas maganda yung church namin. Alam mo, si Lord, pag tumitingin sa atin, pare-parehas lang tayo. Ano mas malaki, anak? Pare-parehas lang kayo. Yung maliit at malaki, parehas lang kay Lord. Lahat tayo ay church, lahat tayo, hindi namamangha si Lord sa laki ng church mo. Okay lang ba kayo? Hindi siya namamangha. Kasi Diyos siya So, we should focus on real growth. Saving people from hell to heaven, we put our focus and resources on the unchurched. Maybe some of you here, kami lagi nakikita ninyo, tama po ba? Nagsasawa na po ba kayo sa amin? Parang ayaw na nila, no? Wala po kayong no choice. Talagang ako talaga at kami makikita ninyo. Pero alam niyo po ba, gusto ko po malaman nyo na every Sunday nandito tayo. Pero alam niyo ba, every weeks, may mga ginaganap tayo sa mga different places na hindi nyo nakikita, pero they consistently doing it because they love God and they love people. At ito po ang ating mga ito po mga Lighthouse family natin. Ipakita mo naman yung campus life, community life family. Sige, next. This our community life family. Ito mga to, wala silang maayos na stage. Actually, pag nagsa-service nga sila, pag nagko-community life sila, minsan ang babaho nga ng mga bata. Tama ba? Ang tuya.
Diba? Pupunta ron, di pa nag-toothbrush, di pa naligo. Pero itong mga to, consistently, kahit umulan, bumagyo, nagtutuloy pa rin sila. These are the unfamous. These are the unknown. Pero kilala sila ng Diyos. Amen? Are you here? Sige, next natin. Okay? Alam niyo po ba, may teacher tayo. Yan, dito siya ngayon. No? May teacher tayo na nag-share ng puso notebook sa kanyang mga estudyante. Minsan nakausap ko ito, si Coach Jury, si Teacher Jury na lang tawag ko. Minsan sabi niya rin, parang feeling ko hindi na ako nagagamit, parang ganyan yung... Sometimes, iba yung season eh. Sabi ko sa niya, hindi. Kaya kang gamitin ni Lord sa kung nasaan ka. Imagine mo, hindi natin nakikita sa church, pero gumagawa pala sa campus niya. Sharing. May video sana akong ilalagay eh, pero hindi ko alam kung about doon ba yun, di ba? Pero grabe, di ba? Making an impact, hindi nakikita, hindi kilala, pero gumagawa ng pagbabago. Alam niyo ba sa RHU Manawag, may dalawang ginagamit si Lord doon? Si Dr. Rosalie. Si Kuya Mike. Tawag na si kay Kuya Mike, Pastor Mike doon eh. Siya ang pinagpipray. Pastor Mike, pray ka pa. Siya ang pinagpipray. Pag may, are you here? Making an impact. Hindi nakikita. Hindi naman famous, pero ginagamit. Nagpapatuloy sa Panginoon Diyos. Alam niyo po si Dr. Rosalie, ang dami ang dala dito sa church. Tapos may mga nakikilala po ako na hindi sila Christian, hindi sila matin sa church, pero nagbibigay ng impact sa kanya. At grabe nga po yun eh. Si Nainay, sabi nila si Nainay daw. Talagang in-encourage po kami, pinag-pray po kami. Come on. Hindi kilala, hindi nakikita sa church, wala sa spotlight. Actually, nag-ano nga lang minsan si Dr. Ray, no? Diyan lang siya usher. But unknowingly, hindi man kilala, pero kilalang Diyos, gumagawa ng pagbabago. Di ba? Tama ba? Yung mga lighthouse kids natin na teachers, hindi nyo alam ilang beses silang muntikan ng masapian ng demonyo, di ba? Kasi yung mga anak ninyo, di ba? Reb, grabe yung mga bata, di ba? Para sila mga sinapian ng demonyo, Reb. Di ba? Ay, by the way, happy birthday pala kay natin, no? Headmaster, head teacher ng natin, Light Kids. Di ba? Hindi sila nakikita. But they consistently doing it. Why? Because it's not about being famous. It's not about being known. It's about being known by God. Amen? Yung mga binanggit ko pong yan, yung mga mentors, mga leaders, community life, gusto ko malaman na that you are Lighthouse Church true hero. Kaya tunay na bayani. The church world, di man kayo sikat sa ibang church, di man kayo sikat sa Christian world, but gusto ko malaman ninyo, but the kids, your disciples, your students, and the people you put your life into, kilala ka nila. And it's more than enough. Amen? Palakpakan naman po natin sila. Come on. At pangatlong unknown, ano po yung unang-una? Unknown on earth, known in heaven. Number 2, unknown to the church, known to the unchurched. And let me end with this. Unknown on earth, but known in hell. Alam niyo mo, when the demons hear our church name, sana nagtitremble sila. Anong church yan? Di ka kilala? Di ko pala kilala? The hell knows that if there are any churches to attack, it's our church. Because our church is a threat to Him. Unknown on earth, but known in hell. Acts 19:13-15. Sabi po diyan, then some of the itinerant Jewish exorcists took it upon themselves to call the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, we exorcise you by the Jesus whom Paul preaches. Also, there were 7 sons of Sceva, of Jewish chief priests, who did so. Etong matindi nyo ha? And the evil spirit answered. Ano sabi? Jesus, I know you. Alam mo ba, kilala ko si Jesus, sabi ng demonyo. Kilala ko si Paul. Sino ka? Sino kayo? At alam niyo nangyari? Talagang binugbog sila, kinawawa sila. Kasi hindi sila kilala eh. You know what? I want the demons to say, Jesus, I know. Paul, I know. Lighthouse Church, I know. Wow, di ba? Pero sino ka na nga ba? That is more important than being popular in Instagram, YouTube, and Facebook because the demons know that our church is a threat. Alam mo ba na maraming sikat sa panahon natin ngayon na hindi kilala ng Diyos? Pinapalakpakan ng tao, na-amaze tayo nila, like natin, pero hindi kilala ng Diyos. Pero alam mo, maraming mga tao sa mundo na hindi natin kilala.
pero nakatutok ang spotlight ng Diyos sa kanila. Yung spotlight ni Lord, grabe. Nasa bahay lang, gumagawa ng mabuti. Hindi nakikita ng marami. Isang nanay, di ba, na nagpapatuloy, isang kabataan, isang estudyante. Hindi nakikita ng marami o walang nakakakita, pero yung spotlight ni Lord nakafocus sa kanya. Yung lente ni Lord nakafocus sa kanya, nakafocus sa'yo. You have to be on top of that hit list. Don't get me wrong po, hindi natin gusto ang anumang demonic attacks. Tama ba? But we need to be a threat to it. Ibig sabihin, kasi ang goal ng demonyo, sirain ng next generation. Tama ba? Pero ang goal natin, mahalin, ipaglaban ng generations. But I have some good news of you. Alam niyo po, sa church natin, maybe here, some of you here, you are under attack. Tama ba? Bakit ganun? Nung magmula nung tinanggap ko si Lord, bakit parang under attack ako? Biglang nagalit yung asawa ko sa akin. Biglang may mga kaibigan ako, hindi na ako pinapansin. Na-experience po yun? Under attack eh. I have some good news for you po. Heaven knows that the hell knows you. That's why heaven will protect you. Sa mga under attack dito, gusto malamot, heaven will protect you. Poprotection na ng Lord yung pamilya mo. Poprotection ng Lord yung faith mo. Paglaban mo lang si Lord. Alam niyo po ba, marami sa atin dito ang humaharap sa maraming attacks and oppositions. But guess what? Listen to me. It's okay. You are known in hell. At alam niyo, ganyan dito, it's a badge of honor. Di ba yung sa mga sundalo, yung nilalagay na badge of honor? We are not loving the attack, but it shows that God is working in our church. Listen to this. Magugulat kayo. Sabi ni Bishop Bronner, sabi dito, alam niyo ba that the devil never attacks your past? The devil always attacks your future. Ano ibig sabihin niyan? Listen to me. Kung inaatake ka ng kaaway ngayon, listen to me, it's not because of your past, but because he knows your future. At itong matindi, he's not attacking your history, but he fears your destiny. Bakit trip ka na? Kailangan ko si Lord, magano niya sa akin? Kasi nga may matinding gagawin si Lord sa iyo eh. So, ang kaaway ngayon, inuunahan ka na niya. Ano ba nung life retreat namin? May nagla-life retreat. Habang nagla-life retreat, nag-away sila mag-asawa. Hindi lang, kasi nakalimutan magluto. Kakaiyak sa life retreat, nasa online eh. Kalimutan magluto, nag-away sila. Sasabihin niya, ayoko na, gumagano na siya eh. Pero alam, nakakagulat, pinaglaban niya. Kinaumagahan yung asawa ng nagluto. At alam mo nangyari, grabe ginawa ni Lord sa life retreat sa kanya. Alam mo bakit ka tinitira ng kaaway? Bakit ka? Kasi takot siya sa future mo eh. Woo, come on! Yan ang dahilan, ba't kayo naatake ng kaaway? Yung future mo, idadamage yung kingdom niya. Amen? Amen? Teacher Aiko, gusto ko malaman mo, next, pakita mo nga, next, that your future is amazing. Yes. Your destiny is great. Ito, tinitira ng kaaway ito eh. Pero gusto mo malaman that your future is so amazing. Okay ba yun? Your future is so amazing. Your destiny is great. Grabe din pinagdaanan nila itong pamilya eh. Tama ba ako? Gusto mo malaman mo ng pamilya ninyo, even ikaw, your future is amazing. And your destiny is great. Your future is amazing. Your destiny is great. Ang ginagawa ng kaaway, titirahin ka niya ngayon. Kasi alam niya eh, mambira, grabe yung future nito. Hindi. Listen to me, ganitong gagawin natin. Okay, Lighthouse Farm, pwede bang i-declare natin, my future is amazing. My destiny is great. Woo! Alam niyo, yung worship team natin, lately, naubusan kami ng music team. Alam niyo ba yun? Nagkasakit, dami nangyari, pero naniniwala ako, may matindi kasing gagawin si Lord sa worship team. Woo! Amen? Dapat sumigaw ka MJ, di ba? Kasi ikaw na mo problema. Amen, kamo. But listen to me, next time po, you are under attack. Listen to me. Tell the enemy, I don't fear you. You fear me. Bring it on. Englishin mo. Diba? Englishin mo. Bakit? Because my God is greater. My God is an overcomer. And my God is victorious.
Alam niyo po, kaya pala grabe ang ginawa ng Lord na paninira sa pamilya namin. Kasi alam niya na may matinding gagawin si Lord sa Lighthouse. Pero hindi nagtagumpay ang demonyo. Amen? Tinan mo yung katabi mo, under attack ngayon yan. Kaya sabihin ko sa iyo, grabe future niyan. Tinan mo yung tsura niya. Grabe future niyan. Tama ba? Amen. Kaya nga po, may pakiusap po ako sa inyo, more than having a building, our goal is to become a strong church. Alam niyo po, gustong-gusto ko magkaroon tayo ng building, magandang church, magandang... Diba, sino po dito nagdi-desire kayo na sana lumaki-laki naman Rev yung church kasi hindi ko mataas yung kamay ko eh. Pag gano'n ko, tatama doon sa katabi ko. Tama ba? Tama ba? May naman sa inyong gano'n, di ba? Parang, nagdi-desire naman tayo. Pero alam niyo po, maganda yung mga bagay na yan. Pero ang focus natin muna, become a strong church. Madaling magpatayo ng building, okay yan eh, kaya naman yung mga yan eh. Pero ang pinaka-importante ay malakas sa simbahan. We should be a church of prayer. A church of faith, di ba? Yung mga tao dito, grabe manampalataya, grabe manalangin, come on! Para pag inaatake tayo ng kaaway, we grow stronger. Nagugulat siyang kaaway, bakit gano'n? The more na inaatake ko, bakit the more naman na mas nagiging matibay sila? Excuse me. Sabi mo sa demonyo, excuse me. Diba? Amen? Unknown on earth, known in heaven, known in hell. Not how big our church is, but how strong our church is. Diba? Recall tayo po, ano po yung tatlong unknown but known natin. Number 1, basahin natin. Unknown. Number 2. Next. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tawagin po natin yung music team natin. Let me share with you some testimony that I believe some of you here, maybe, hindi nyo pa po naririnig. I'll be showing you videos and pictures na some of you here hindi nyo pa nakikita. I always dream of having a big church. Dahil yan po ang kinalakhan at kinagistan kong simbahan. Kala ko po ang success ng ministry o pagiging pastor ay kung malaki, sikat at may branding ang church mo. I remember during my youth days, I had an incredible dream from God of what our church would look like in the future. Grabe ako noon. I was amazed and touched by it. But you know what? For some reason, nawala po lahat yun. From acquiring a church and lot building to hindi alam kung saan magsaservice tuwing darating ang Sunday. Mula sa may maayos na panambahan, naging stressful linggo-linggo. Mula sa may maayos na kagamitan, naging kulang-kulang. At dahil sa mga pangyayari pong ito, I thought I was a failure. But little did I know that the spotlight of heaven is pointing towards us. Yung lente pala ng langit nakatutok sa akin at sa atin. For the first time po, let me share with you the story of Lighthouse Church. Let me show you the first Sunday service ng Lighthouse. Let's watch this video. Same God, new church, same God. Ang araw pong ito is a history because today Patay pa yung sound, sige paulit na lang. We will launch our new church at tayo nga po pala ang Lighthouse Church International. And it's our joy to serve, to help, to encourage, to guide, and to fight for this generation. January 9, 2022, when Lighthouse Church International was born. Sige, next picture natin. Ano po, one of the biggest challenge ay ang place that we can call our home. This was the first people who attended the service. So, problema po namin, wala kaming tahanan, wala tayong bahay. For weeks, naging panambahan namin ang Bravo Place. So, dumating pa yung time, tatanungin nila ako, Reb, di pa pala ako Reb, pass pala, no, pass. Saan tayo next week? Wait lang, di ko pa alam kung saan tayo. So, hindi ko alam kung saan kami, pero ang nangyari, naging bahay namin ng Bravo, no, for, I think, weeks, hindi naman mabot ng buwan. Pero you know what? Hanggang sa nagkaroon ng mas better place. At yan ang promised land sa Kabalikat Farm. So, ito po yung mga lugar natin noon, ano?
Alam ba, habang nag-worship kami dyan, andun yung gumaganon yung ano, madaan yung mga pabo, di ba? Yung gumaganon, nag-i-amen din yung mga baka. Grabe talagang very challenging. At hindi lang po yun, sa totoo lang, sobrang init po talaga sa lugar niya. Pagkatapos ng service, nag-uumapoy kami kay Lord at nag-uumapoy yung mga kilikili namin. Di ba? Sobrang init, sa sobrang pawis. And you know what? Dito naman, ang challenge ay yung alayo. Sino po dito, nalayuan din kayo? Unang-una, nalayuan din talaga ako. Di ba? Ano pa? Yun nga, pagod na paghahakot ng gamit at yung gastos sa pag-rent ng jeep. Nag-rent kami ng jeep dati. Para sa mga walang masakyan, dyan sila sasakay. Ito yung OG na jeep yan. Di ba? Si Kuya, di ko na alam pangalan ni Kuya. Nung una, kaya pa namin yung pambayad hanggang sa tinaas ng tinaas ni Kuya. Si Kuya naman, sabi ko, wala na nga kaming pira, tinataas-taas pa, tama ba? At ito na nga, di ba? Maalala ko pa po, ito, share ko lang po maybe alam ito ng mga, especially sa mga workers. Listen to me. Maalala ko pa yung isang moment after service. Alam niyo po, hakutan kasi ng gamit yan. Hahakutin yan nila yung dito sa left. Hinahako yan, yung drums. Kaya ata sumasayaw-sayaw na yung drums ngayon eh. Kasi, labas kami eh. So, ang nangyari po, instead na ibaba sila doon sa Mercury, kasi doon yung pinaglalagyan ng gamit, yung office ng church. Ang nangyari, binaba siya sa Rizal Park. So imagine yung Rizal Park, buhat-buhat nila tubig, drums, yan. Lalagay nila yan, ang layo yan. Pero you know what, nung time na actually naluluha ako, na naiiyak ako, na nagiging proud ako, na sabi ko itong mga taong ito, grabe they serve for better and for worse. Sabi ko, pwede naman na kayo sa ibang church na may maayos na building. Bakit kayo sumasama sa amin? Na wala kaming church, buhat-buhat, challenging. Tama ba? So nangyari ko, maalala, yun na nga, hanggang sa nakalipat po tayo sa Lighthouse Hub. Tatawagin ko tong Lighthouse Hub 1.0. Bagamat napakaliit, pero meron tayong matatawag na tahanan. Sa sobrang liit ng church po, hindi kakayanin mag-set up ng banda. Wala kaming sound system, wala kaming music team. So anong ginawa namin? Nagre-record kami every Saturday. Para pagdating ng Sunday, naka-record na yung praise and worship. Kaya sila, yung mga worship team natin, nagdadamit yan ng Saturday. Talagang, ganun talaga. At ito po yung practice po nila. Pakita natin yung picture, yung video. Kulang talaga. Oo, kulang talaga. So, ayun na nga. Diba? Bagamat napakalit ng lugar po, dito nakapag-conduct tayo ng life retreat. Sino mga nag-life retreat dito? Diba? Leadership upgrade, discipleship trainings, connect group, light kids, sun. Actually, sige, next mo nga. Ito ang matindi po, no? Hindi, back pa pala. Back. Isa pa? Yan. Ano yung po itong nasa right? Ito po yung kids church dati. Yan yung daanan ng mga tao. Nakakakaba, tama ba? Kasi anytime pwede silang tumalon yung mga bata. Yan po ang church kids natin dati. Grabe yung challenge. Pero you know what? Dito po pinalago tayo ng Diyos. From 2 services, naging 3 services. Parang ang yabang, no? Alam nyo ba, naging 3 services kami. Pero alam nyo ba, yung isang service, ang kaya niya ay 25. Full pack. Kung grabe na dito yung sikip, mas lalo ganyan talaga. Pag pumapal, parang ito na lang ata di ba? Tapos yung CR pa sa harap, nahihirapan. Kahit ihing-ihi ka na, ayaw mo. Kasi on fire yung preaching, tama ba? Are you here? And you know what? We grew to about 70 members of the family. Marami nagsasabi sa akin, pasok, lipat na tayo, mas maluwang na place. Pero sa totoo lang, di talaga kakayanin ng pera. So me and Pastora Jubel decided na i-make over ang church. So ayun na nga, may on-site worship team na. So tinanggal namin yung lagayan doon, naging, di ba? Oh. Tapos yung mga worship team yan, bawal silang masyadong magdidikitan, tama ba? Kasi pag yung drum gumanon siya, natatamaan niya na yung bass. Yan po yung mga challenge na mga pinagdaanan po. Okay, and yun na nga, so malit masikip, okay, at hindi ideal na room, minahal ang Diyos at ang mga tao. I remember telling God, alam mo, sabi ko kay Lord, kung ito lang talaga ang para sa akin, it's okay. I'll still be faithful serving you and the people you entrusted us. But guess what? Nakita pala tayo ni Lord. Dahil naging faithful tayo sa maliit, nilagay niya tayo sa mas better, mas maluwang
at mas magandang tahanan. Kaya noong October 1, 2023, back, ito po yung last service natin sa Hub. Salamat po sa mga nakasama namin. Last service yan. Yan yung dalawang service. Tapos October 1, 2023, when we conducted our opening ng Lighthouse Center. Ito po, itong lugar natin ngayon. Sige po, pinakamalakas na palakpak sa Panginoon. Alam niyo po, ang paglipat sa center is a leap of faith. Bakit? Kasi times 4 po ang pagbabayad sa rental. Imagine niyo po, yung nandun pa tayo sa Hub, halos hindi namin mabayaran, tapos lilipat tayo sa times 4. Grabe po talaga, pero nakalipat tayo dahil po sa tulong niyo, pagmamahal at grasya ng Diyos. Nakalipat tayo. God is good. Mayaman ang biyaya ng Diyos. Pero alam nyo ba, in between ng mga pangyayaring ito, halos lahat po sa family, sa Lighthouse, dumaan sa pagsubok. Pamilya nila Pastor Rina, pamilya ni Tita Lisa Sulit, lahat kami, dumaan kami sa mga pagsubok. Daming members ang dumaan sa pagsubok. Yung pala, may matinding gagawin ng Lord sa simbahan. Pero alam nyo po, sa lugar na ito, dito po sa Lighthouse Center, we grew from 70 to 300 members of the family. And you know what really amazes me? May mga ilan akong dinidisciple po ngayon na sinasabi na sa akin, Rep, kilala ko yung church niyo dati, pero hindi ko nga alam bakit hindi ako naka-attend dun. Pero na-amaze ako, sabi ko, nung dating kilala kami, bakit di ka umattend? Pero ngayon hindi naman kami kilala. Bakit itong mga panahong small kami, hindi nga kami pinag-uusapan, pero bakit doon naman nagpapadala si Lord ng mga tao sa simbahan? Alam mo, isa lang naging malinaw sa akin. Sabi ni Lord, kasi kilala ko kayo eh. Hindi man tayo kilala sa iba, pero kilala tayo ng Diyos. Kaya siya nagpapadala ng mga tao na mamahalin natin, tutulungan natin. Amen? Alam niyo po, if you would ask me what's the best part of the journey, for me, hindi po yung paglaki at paglago, pero yung faithfulness that even if we are not seen, even if we are small, even if no one talks about us, we still serve God with the best of our ability and love His people passionately. At ang best part ng church, hindi po itong Sunday service. Alam niyo po ang best part ng church? Connect groups. Pakita mo. Eto, alam niyo ba, every week nagko-connect groups tayo. May mga mentor kayo, hindi naman nakikita yan eh. Pero nag-challenging pa yung mga yan, yung mga connect groups natin. Pag nakita nyo naman yung mukha nyo, palakpak naman kayo. Diba? Yan o. Sige, next. Yan o, mga legendary natin. Tama ba? Okay, next. At hindi lang yan, may mga one-on-ones tayong ginaganap. Diba? Para sa akin, this is the best part of Lighthouse Church. It's not the service, hindi yung paglaki ng church, pagganda ng... No, it's the people. Diba? Giving time together. And you know what? Listen to me. Okay? Tatanungin niyo ako, Rep, may dream ka ba sa Lighthouse? Sa totoo lang po, may dream ako para sa church. Malaki ang dream ko sa Lighthouse. Pero ang pinaka-dream ko po ay ang makilala si Lord sa church natin. Hindi po tayo. Amen? Lord, sabi ko, ang goal ko, kung lalaki lang kami, sisikat lang kami para sumikat ulit kami. Sabi ko, Lord, wag na lang. Pero kung gagamitin mo kami para makilala ka ng tao, gamitin mo kami. Alam niyo po, ang pinakamalaking tagumpay natin ay hindi makilala tayo ng mundo, pero yung kilala tayo ng Diyos. Masaya akong lumaki ang church. Masaya akong lumago tayo. But listen to me, makinig po kayo mabuti sa akin. Pero satisfied po ako sa kung ano ang meron tayo ngayon. Let me tell you this, church, I'm so blessed with this church. I'm so blessed with you guys. Alam ba, every Sunday, I always put my best suit. Kasi alam ko, mamimit ko yung mga best people. Hindi nyo ba napapansin yun? I always give my best. Dati po, hindi ako bumibili. Dati, nakaano lang ako, pero I always give my best because I know I'll be meeting you guys. I'm so blessed, di ba? With all of you, I'm so blessed with our volunteers. Palapakan naman yung mga volunteers. Alam nyo, may mga volunteers tayo. Mambira, talagang hindi rin marunong yung iba pa. Pero naglilingkod sila. Alam mo, hindi ko sila ipagpapalit sa mga mas magagaling sa iba. Pagpapalit ko sila, hindi. Wala silang masyadong alam, pero naglilingkod sila sa Diyos. I'm so proud, no? Sa lahat.
At sa mga bago pa lang po na nandito, listen to me, excited po kaming makasama ka sa journey. Let me help you, let me encourage you, let me lead you in your journey with God. Amen? Alam niyo po, we might be unknown on earth, but we are known in heaven. We might be unknown to the church, but know that we are known to the unchurched. We might be unknown on earth, but known in hell. To God be all the glory. Tatayo po tayong lahat. At tumingin po kayo sa akin. Alam niyo po, it's okay to be unknown on earth. Okay lang po. Don't get into that rat race to be famous, to be big. Sometimes yun ang goal eh. I want to be big, I want to be famous. But you just need to be known in heaven. Sabi nga po dito, the Bible is full of the famous anonymous, not seeking the approval or validation of men, but serving one man. And that is Jesus. Alam niyo po, I always remind myself, Paul, kapag lumaki na ang church, kapag medyo gumaganda ang buhay mo, always be reminded of this song. Gusto ko po i-quote yung lyrics sa isang kanta ni Carrie Job. Sabi po niya dyan, "It is not fame that I desire, nor stature in my brother's eye. I pray it's said about my life, that I live more to build your name than mine." We're gonna sing this song. Mga kapatid, keep your feet on the ground. Stay ordinary. Don't be caught up by popularity and fame. You know what? Listen to me. Kapag kayo po ay nakakaranas ng success, enjoy the moment, celebrate it. But I consider those things like an ice cream. Sino po nakatikim na ng ice cream dito? Ang sarap ng ice cream, tama ba? Pero ang ice cream ba, ginagamit yung pangkain ng tanghali, ng umaga, ng gabi? Hindi po. Hindi tayo lagi nag-ice cream. Ang ice cream, sometimes ginagamit lang natin yan para gusto nating, di ba, mag-enjoy, masarapan. Alam mo, listen to me. Alam niyo po ba that once in a while, ipaparanas ni Lord sa atin ang ice cream? Magkakaroon ka ng sakyan, magta-travel ka abroad, magkakaroon ka ng bahay, makakabili ka ng mga gadgets and all na pangarap mo. Magkakatrabaho, tumataas ang posisyon mo, tataas ang sahod, sisikat, makikilala. But listen to me. Pero sana we focus on bread and butter. Ano po yung bread and butter natin? Our bread and butter is loving God. Pakita po natin. Loving people. Making disciples. Reaching out generations. Are you here? God will give you ice cream once in a while. But don't chase ice cream. Don't live your life for ice cream. Let's love God. Love people. Make disciples. Reaching out generations. Mga nanay, huwag kayong magsawa. Mag-train ng arrows. Tama ba? Finish si Pastora Jubel last time. That's the most important thing. One more time, let's sing this song.